Hi guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Welcome Taurus! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Taurus. Ito ay general weekly tarot reading, so gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Huwag yung kakalimutan guys na i-follow ang ating mga, or share nyo ng mga videos natin para maraming makapagpanood nito. Okay? Taurus. Okay. So, ang nakikita ko dito ay isang Taurus na babae. Okay? So, kung lalaki ka, pwedeng hindi ka dito makaresonate. Isang Taurus na babae, medyo may edad na siya. Sabihin natin dalagang, matandang dalaga. Okay, maiden. Hindi pa siya nakapag-asawa, or siguro nagkaroon siya ng relationship, pero hindi siya nanganak, or hindi na siya nagkaroon ng another relationship hanggang sa medyo nagkaedad na siya. Pwedeng nasa below 50, below 40 years old, below 30, parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito na this week, magkakaroon ka ng parang realization sa buhay mo. Nakikita ko sa'yo dito na yung realization is tungkol sa mga regrets mo sa buhay. Mayroon dito na nangihinayang sila sa pagiging bata nila dati. Iniisip nila na sana nagkaroon ako ng anak. Sana nagkaroon ako ng time para sa sarili ko, ganito. Sana nakabuo din ako ng sarili kong pamilya. Yun, if you're dalagang matandang dalaga. Dito naman yung iba, if you're married, may anak ka, nakikita ko sa'yo dito Taurus na kailangan mong asikasuhin, bantayan, proteksyonan yung mga anak nyo or yung mga maliliit na bata sa pamilya. Like apo, anak, pamangkin. Included siya dyan sa child na yan. Okay? And dito din, sinasabi na pwedeng may mga Taurus dito na yung anak nyo ay posibleng malapit ng graduate, malapit ng umuwi o nasa ibang bansa, or malapit ng makapag-asawa, or yung anak nyo ay malapit ng mabuntis, or yung anak nyo ay malapit ng mga anak. Okay, first card natin sa second deck natin is 9 of Pentacles. So, 9 of Pentacles is wish fulfillment, financial wish fulfillment, financial blessings, financial gain, okay, windfall of money, parang ganun. So, nakikita natin na sa linggong ito, posibleng may mga good news, balita na pwedeng pagkakitaan, or may news tungkol sa pera, may news tungkol sa mga delayed payouts, payments, or kung ano man siya. The Lover. So, nakikita ko dito na wala namang masyadong issue doon sa mga Taurus na in a relationship. And pwedeng yung ibang Taurus, if you're married sa, siguro sa Libra, or water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, posibleng makatanggap yung asawa nyo, babae man or lalaki kayo, ng lump sum of money, or mayroon siyang wini-wish na financial success like promotion sa trabaho, salary increase, visa, career change, travel, posibleng ma-manifest na yan this week. Okay, so Wheel of Fortune. So, nandito yung good fortune para sa'yo, Taurus. So, ibig sabihin niya, ang linggong ito ay punong-puno ng pagbabago, punong-puno ng transformation. So, in terms of money, ihanda mo yung sarili mo kasi maraming magbabago sa buhay mo. Minsan hindi natin yun napapansin. Maraming blessings. Kasi yung, alam mo yung milagro, yung blessings is nakapaligid yan sa atin. If hindi tayo masyadong aware, nakafocus tayo sa ibang bagay. Like for example, focus ka sa relationship mo. Okay, masyado kang obsessed, masyado kang aggressive sa approach mo sa relationship. Hindi mo makikita yung blessings na patungkol sa pera na paparating. Kasi focus ka sa relationship eh. So, kailangan balance lang. Okay? So, dito binibigyan ka ng pagkakataon, Taurus, ng ating universe, ng ating Panginoon, na makapagsimula ng financial travel mo, financial new beginnings. And siguro 3 years ka na, 3 months ka nang naghihintay dito. It's either travel abroad, it's either new job, or pwedeng end of contract, or contract signing, or kung ano man ito na hinihintay mo. Okay? Nakikita ko yung iba din na Taurus na this week makakaramdam sila ng sobrang pagod, exhausted, drain yung energy nila.
Pwede yung iba, sobrang pagod na pagod sa paghahanap buhay, like may mga business sila, yung iba nag-a-apply ng trabaho, hindi nila alam kung ano yun ang next move nila. So, nakikita ko yung sobrang pagod. But, nandito yung strength. Sinasabi sa'yo ng barahan na from this pain, heartaches, or pwedeng dito sa mga pagod mo, pagiging tired, pagiging drain, or parang gano'n, wasted. Sinasabi na, once na nakapagpahinga ka dyan, may babalik yung strength mo, may babalik kung ano yung physical strength or mental strength na talagang deserve mo. Parang ganun lang yun. Nakikita ko sir dito na isa sa posibleng magbabago ngayon is yung flow ng energy sa buhay mo, lalo na sa financial. So, ibig sabihin, if may mga financial problems kayo dati, may mga financial stressor, nakikita natin na ngayon, magiging sobrang balance yung money, financial nyo. Ibig sabihin, may mga tao kang pwedeng maasahan. Kung dati is walang sumusuporta sa'yo, but now nakikita ko na may mga tao, may mga possible individual na tutulungan ka nila, susuportahan ka nila sa mga kung ano man na kailangan mo ng suporta. Okay, Page of Pentacles. Oh, 'di ba? So, kung makikita mo dito, Taurus, isang parang ano to, delayed plans, or pwedeng yung plano mo dati, yung plano mong like mag-travel, mag-abroad, lumipat ng bahay, lumipat ng career, na hindi mo na binalikan pa. Meron tayong ganun eh, 'di ba? May mga times sa buhay natin na gusto kong lumipat ng trabaho, gusto kong mag-create ng another business. And then biglang nawala sa isip mo. And yun, go with the flow ka na lang kung ano yung dumating, ganun yung nangyari. But dito sinasabi, lahat ng nawala, lahat ng pumasok sa isip mo through intuition, ay posibleng ibabalik sa'yo ng universe. So dito nakikita ko na maraming offer, financial offers, maraming job offers, or ways para kumita ka ng pera. And the Hermit, sinasabi na make sure na pag-isipan natin ng mabuti, ng maayos, yung bawat decision making na gagawin natin. And yung lesson mo dito is, huwag tayong magpadalos-dalos sa mga actions natin. Pag-isipan mong maayos, okay? And nasa tamang direction ka. Kasi kung makikita mo yung Hangman, maraming hindi natuloy na plano para sa'yo. Like yung iba, nag-apply na papuntang abroad, pero hindi natuloy. Pwedeng nakapunta na ng abroad, hindi maganda yung trabaho nila, bumalik ng Pilipinas. So dito, maraming hang-ups, maraming nangyaring hindi maganda na posibleng magiging maganda na sa ngayon. Kasi nandito yung Wheel of Fortune eh. Diba? Parang sinasabi na you're lucky. Okay? You're fortunate na lahat ng mangyayari ngayon, pabor sa'yo. Okay? Thank you guys. Bye!